Hi guys, good morning everyone. So this will be the continuation of our lesson about culture. So this will be the part 3 of our lesson. So we have for this video we have here subculture and counter culture. Alright, so when we say subculture, it may be defined as a modified culture within a larger culture practiced by a society. No? So when we say subculture, kumbaga, ito yung sa society, no, na kinabibilangan natin, we have this what we call mainstream culture. No? Ibig sabihin, ito yung kultura na noon pa man ay atin nang sinusunod, ginagawa, pinipreserve, no? Pinapakalat at ini-strengthen, pinagpapatibay, no? So that is our main culture or mainstream culture. And then sa loob ng ating society, definitely ito ay binubuo ng iba't ibang tao. Now, minsan itong mga tao na to ay gumagawa, no, o nagbubuklod-buklod. Kaya nabubuo yung iba't ibang grupo sa loob ng isang society. Now, talking about this subculture, itong mga subgroup na to, no, o itong mga grupo na nabuo sa loob ng sa isang society, no, may mga sinusunod silang kultura, no, ng bilang parte ng isang society na kung saan minomodify nila ng bahagya, binabago nilang bahagya o di naman kaya dinadagdagan nila ng bahagya. And dun papasok yung tinatawag nating subculture. Okay? So may mainstream culture tayo, and then sa society, since ito nga ay binubuo ng iba't ibang grupo ng tao, no? Etong mga grupo na to ay nagke-create ng sarili nilang kultura na hindi ganun naiiba sa kung ano yung mainstream culture natin. Maaring same culture lang din, no, sa society, no, na meron tayo, nga lang bahagya lamang itong nabago, bahagya lamang itong nadagdagan, no, etong kultura na ito. That is what we call subculture. Now, let us take the rock culture as an example. So we all know naman, di ba, that music has different genres, no? And isa doon ay yung tinatawag na nating rock, no? Yung rock music. Now, rock music is considered as mainstream culture. Ibig sabihin, all over the globe, yan, meron tayong rock music, no? Lahat mainstream culture yan, rock music, no? Kahit saan ka man pumuntang lugar o bansa, meron tayong rock music. Ngayon, i-connect natin with the idea of subculture. Kung ang rock music yung ating mainstream culture, no? Now, etong rock music na to ay nag-branch out, kumbaga, no? Nagkaroon ito ng subculture. From mainstream culture, rock music, nagkaroon siya ng subculture. Ano-ano ba yung subculture na nabuo, no, dito sa ating rock music or mainstream culture natin ng rock music? We have here alternative rock, we have punk rock, metal rock, and many more, no? So yun yung idea ng subculture. Although meron tayong mainstream culture, then etong mga grupo or mga iba pang society na meron tayo dito sa mundo or sa iba't ibang lugar ay nagke-create ng sarili nilang or modified na culture, no, na meron tayo. Yan. So that is subculture. Now, a subculture that tends to be in conflict naman with the dominant culture and opposes the latter's standard is known as counterculture, no? Kung ang subculture, ang idea nito is same lang, no? Same lang with mainstream culture, nga lang dinagdagan or bahagyang binago, no? Minodify. Dito naman sa counterculture, ang ibig sabihin naman nito is, ayan, from the name itself, counter, kumbaga kinalaban niya, sobra siyang kakaiba sa kung ano yung ating kultura, no? Hence the name is counterculture. So this emphasize conflict between two culture, no? Now, ang best example nitong counterculture ay yung nakaraan nga natin pinag-usapan, which is yung hippie movement of the 1960s, no? Wherein yung pagsusuot ng jeans, kung maalala nyo, di ba? Now, during that time, syempre, ang nagsusuot lang naman ng jeans, no, ng mga pantalon na yan, ay yung mga cowboys or
mga minors, no? Now, way back no 1950s, ginamit siya ng mga Hollywood stars, no? As form of rebellion, no? And during that time, no, mako-consider natin siya as counter culture kasi, no, ang ginawa nila ay sobrang kakaiba, no, sa kung ano yung kultura at that point in time, kung ano yung mainstream culture at that point in time, no. Now, these hippies define the social norms which they thought hindered the public rights and wants, no. So aside from that, no, yung pagsusuot ng jeans, isa rin sa advocacy na kasi nitong mga hippie na to, no, nitong hippie movement na to is make love not war, no. So make love not war, and at the same time, regardless kung ano yung nation mo, kung saan ka man nanggaling, pwede mong asawahin kahit sino, no, kahit anong nationality nung tao, no. So that is considered at that point in time as counter culture, no. So sobrang niyang kinalaban, no, or di naman kaya sobrang kakaiba siya sa mainstream culture na meron tayo during that time, no. Now, counterculture, so they rejected the mainstream culture by producing, ayan, so let's say for example, yun nga, we have ayan, new genres of music, ayan, art form, and spiritual belief, no. Now, aside from that, ano pa ba yung mga tao, no, or sino-sino pa ba yung mga tao na nag-exhibit nitong counterculture? We have here rebels, no, yung mga rebelde, juvenile delinquents. Ibig sabihin, ito yung mga matitigas ang ulo, drug lords, pushers, addicts, di ba? Secessionist, or when we say secession, no, mga tiwali sa gobyerno, for example, no, terrorist, and other groups involved in illegal activities. So these are all examples of people exhibiting counter culture. Kasi nga, di ba? Yan, sinisira nila yung o binabago nila, no. Sobrang kakaiba sa mainstream culture na meron tayo, no. Now, interestingly, there are forms of counterculture before that have now become regarded as mainstream culture, no. And ang example nga nun ay yung pagsusuot ng jeans na kung saan, no, way back no 1950s again, no, ito ay ginamit for ay nga rebellion, no. And at present, it is recognized now as ayun, fashion statement of people from different ages, gender, and cultural affinity, no. So from counterculture, yan, naging mainstream culture na siya at this point in time, no. Yan, yun na may nakakatuwa doon. So yung mga ilang mga counterculture na nangyari, no, mga bagay na ayun, kino-consider natin as counterculture ay naging mainstream culture na, no. Yan. So nakadepende syempre yan sa generation na yan kinabibilangan na natin, no. Yan. Now, next lesson we have here ideal and real culture, no. So ideal and real culture. Now, it is important to understand that although culture is a system of ideals for behavior, there are instances when members of a society do not conform to it. And dito na nga, no, pumasok yung mga tinatawag na nating subculture, counterculture, and yung last ay yung non-conformist. Pag sinabi nating non-conformist, non-conform, ibig sabihin mga hindi sumusunod sa kung ano yung ating nakaugalian, nakasanayan, o yung ating kultura, no? Etong processing question, di na muna natin di-discuss. Now, Crapo defines ideal culture as the ways in which people describe their way of life, while real culture refers to the actual behavior of people in the society, no. So when we say ideal culture, so these are the values, norms, no, belief that a society claims to follow. So ibig sabihin, ito yung simula sa pool, di ba, noon pa man, no, ito na yung kultura na meron tayo, ito na yung nakaugalian, ito na yung mga tradisyon na meron tayong mga Filipino, no. Yan. While pag sinabi naman nating real culture, ito yung actual na nangyayari naman sa ating society, no. Actual na nangyayari, no. So let's take as an example, no.
take the case of young Filipinos today for example. So it is their or it is our ideal culture, no, to respect the elders by doing, yan, alam naman natin, ay yung pagmamano, pagpopo at opo, no, pagsasabi ng po at opo kapag kinakausap natin yung mga matatanda as way of, ay nga, respect, no, dun sa mga matatanda. Now, however, many youth nowadays tend to forget this Filipino culture, showing respect, and this actuality is the modern Filipino society, no. Modern Filipino society is their real or our real culture, no? Kung ang ideal culture natin is yung pagsasabi, pagmamano at pagsasabi ng po at opo sa mga matatanda, no? So that is our ideal culture, no? Pero yung actual na nangyayari ngayon, no? Tingnan natin, no? Lahat ba ng bata ngayon, lahat ba ng tao ngayon nagmamano sa mga matatanda? Lahat ba ng mga bata or tao ngayon nagpopo at opo pa ba, no? Yan. So, kung ano yung actual na nangyayari, that is our real culture. No? Yan. So, ano pa ba yung mga pwede natin gawing example with regards to ideal and real culture? No? Pag sinabi nating, ayan, let's talk about marriage. Diba? So, ang ideal culture natin when it comes to marriage is that, syempre, pag, yun, may mag-partner na gusto mag-asawa, yan, di ba? Syempre, anong gagawin? Mamamanhikan muna si lalaki sa pamilya ng babae, and then pag-uusapan, no? Kung ano yung mga dapat na gawin at mga importanteng bagay na dapat pag-usapan about dun sa dalawa. And eventually, yun nga, ikakasal sila, no? Sa tamang edad, no? Sa tamang panahon, no? Now, ngayon, ang real culture natin is, ayun nga, ibang-iba na, no? Sa kung ano yung ideal culture natin ngayon, ikakasal ka lang, karamihan, no? Ayan, karamihan, ikakasal lang kapag nabuntis na ang babae. Diba? Ayan, noon kasi, yan, kasal muna, and then, ayun, bahala na kung kailan, ayun, magkakaroon ng baby, diba? Yan. Pero ngayon kasi, kailangan mo, diba? Buntis muna, saka lang sila magpapakasal. Diba? Yan. So, yun, no? And then, ayun nga, bukod dun, kahit hindi pa, ayun, wala pa sa tamang edad, yun nga, nag-aasawa na, no? So, that is our real culture. Next, let's talk about friendship, no? Ideal culture natin when it comes to friendship is that ito yung mga tao, no? Mga kaibigan natin, syempre, ito yung mga tao na masasandalan natin, makakasama natin sa mga oras na kailangan natin ng tulong, 'di ba? Malalapitan natin, 'di ba? Mauutangan natin, for example lang, no? Pero, no, ang real culture, yung actual na nangyari ngayon, friendship often fail us when most needed, 'di ba? Kung kailan kailangan na natin itong mga tao na to, no? Itong mga kaibigan natin, saka sila nawawala, saka natin sila hindi na natin nalalapitan, 'di ba? Hindi na tayo nakakahingi ng tulong, no? So that is ideal and real culture, no? Another example, ideal culture natin is, meron dapat, no? Sa society, we have this idea of equal opportunity, no? Equal opportunity, no? Pero, tingnan natin ngayon yung current na, yung sitwasyon natin ngayon, 'di ba? Yung actual na nangyayari, no? Sa modern society na meron tayong mga Filipino, 'di ba? So ang real culture natin when it comes to, opportunity is, lahat, 'di ba? Wala naman talagang equal opportunity na nangyayari sa society, 'di ba? Napakaraming inequalities na nakikita natin sa paligid natin, no, sa society na kinabibilangan natin, no? Yan. And syempre, ayun nga, no? Ito mas malapit na example sa inyo, no, sa mga estudyante, 'di ba? Ang ideal culture natin when it comes to education or study, yun nga, 'di ba? Ayan, kayo as a student, 'di ba? Ang ideal culture is that syempre ang gagawin niyo lang is ang mag-aaral ng mabuti, magsusunog ng kilay, gagawin ang lahat, no? Para matuto, 'di ba? At makapagtapos ng pag-aaral at the same time makahanap ng magandang trabaho. Pero, no, yung actual na nangyayari ngayon, ang real culture natin when it comes to education is yung idea na lamang na basta makagraduate, okay na. No? So imagine, 'di ba? Makaka-graduate ka pero wala na yung idea na matuto, 'di ba? So wala na yung ganong ideal culture na meron tayo, no? So ang alam na lang ngayon is basta maka-graduate okay na 'yon, no? Yan. So that is our real culture, no?
Yan, ideal and real culture actually, no? Next. Now, the gap between the ideal and real cultures tells something about the dynamic processes within a society. And ayun nga, 'di ba? Balikan lang natin, isa sa aspeto ng kultura ay unstable nga, no? Unstable ang ating culture. Maaring ito ay ayun nga, flexible, dynamic, adaptive, no? So nakadepende sa current situation natin, no? Nakadepende sa current situation natin, 'di ba? Yan. So maaring ito ay mawala, itong mga kultura na to, maaring bumalik o di naman kaya madagdagan, no? Hindi man mawala, no? Pero maaari siyang madagdagan, no? Nakadepende sa yun nga, maaari siyang ma-modify kumbaga, no? Depende sa current situation na meron tayo. So if members of the society tend to violate frequently the mainstream cultural standards, so the mechanism of social control are possibly weak, no? So kung ayun nga, maaring magbago, no, yung ating kultura, yan nakadepende sa mga institution na meron ng ating society. Kung weak ang mga social institutions na meron tayo, so definitely maaring magbago yung ating mainstream culture. And ayun, on the other hand naman, if people in a society follow the cultural ideals, no, so yung mga cultural ideals na meron tayo, yan, no, so yung mga nakaugalian, mga kultura, tradisyon na meron tayo from the ancient times hanggang ngayon, no? Yan, modern times, definitely change would be highly improbable, no? So hindi magbabago kung ano yung ating kultura, no? Next. Yan, so ito ibibigay ko na lang itong exercise na ito. Yan, mamaya isa-send ko sa Edmodo natin, no? Edmodo class natin. Yan, grading system, performance task. Alright guys, so next lesson natin is about elements of culture, no? Elements of culture tayo. So since then we have known about the different elements that make up our community, no? So universally culture is composed but not limited to norms, beliefs, social institutions, and yung language, no? So other elements may be rituals, histories, heroes, values, and attitudes, no? So balikan lang din natin, no? Again, no, when we talk about culture, so gaya nga nasabi, no, as stated, no, ni Taylor, no? So culture is the complex whole, no? Complex whole which encompasses beliefs, practices, yung mga values, no, attitudes, laws, norms, artifacts, symbols, and knowledge, no, that a person learns and at the same time shares as a member, no, as a member of society. And ayun nga, talking about culture, yan, so we have the first element of culture which is norms, no. So pag sinabi nating norms sa Tagalog, ito yung mga nakasanayan natin or mga nakaugalian, no. So a set of norms is a society's standards of acceptable behavior, no, standard of acceptable behavior. So kumbaga ito yung sukatan, no, pamantayan, no, mga karaniwan na nakita natin, no, ina-expect at the same time ng mga tao sa society natin, no. Now norms are standard or the set of accepted behavior that a person is expected to show or exemplify in the society where he or she belongs. So ayun nga, sa iba't ibang sitwasyon, since nga ito nga ay ating mga nakaugalian, definitely yung ibang mga tao na nakapaligid sa atin, no, syempre ine-expect nila itong makita sa'yo since ito nga kasi yung mga nakaugalian natin, mga nakasanayan natin, no. Now it pertains to specific guidelines of conduct in the society that guides the member of the community how to act in a particular situation. Now let's say for example, no, araw ng mga patay, no? Araw ng mga patay. So usual na ginagawa natin, syempre pag araw ng patay, nagsisindi ng kandila, 'di ba? And then syempre tahimik lang, no? Pero kung ikaw, 'yan, ang ginawa mo araw ng patay tapos kayo ay nagpatugtog ng mga masasayang kanta, mga party song, so definitely binali mo, no, yung ine-expect sa iyo ng ating ng society, 'di ba? Yan. So hindi mo ginawa yung mga norms na meron tayo, no? So yun nga, norms
guides the members of the community, how to act in a particular situation. Now, norms are essential in society because majority of the people pattern their way of living after them. Since nga kasi nakaugalian, syempre, again, culture, it is the sums of individual ways of life, so definitely it will influence our way of living. Now, through these norms, people can distinguish good from bad depending on the norm of their society. However, norms are complex standards and each has different kinds and severities. Now, dito na papasok yung different classification ng norms, Now, to sum it up, itong idea nga ng norms, So, it is a shared rules of conduct that tell people how to act in a specific situation. So, it is more on expectation, ng mga tao nakapaligid sa atin, mga members ng society na kinabibilangan natin, and not the way people necessarily act, Halimbawa, so do not take another person's life, di ba? So, simulat sa pool naman, di ba? At syempre kasama to sa sa 10 commandments. Syempre, yun nga, huwag tayong papatay, Yan. And then marriage is between two people only. 'Di ba? Two people only. So, yun, balikan lang natin yung na-feature nakaraan sa KMJS, 'di ba? Meron silang na-feature doon na yun. Magkapatid, dalawang babae, pero iisa ang asawa, Iisang lalaki yung kanilang asawa, Now, since kasi ito ay hindi nga natin nakaugalian, hindi natin ito nakasanayan na marriage tapos tatlo, 'di ba? Yan. Tatlo sila, dalawang babae naghahati sa isang lalaki. So, since sobrang kakaiba nitong pangyayari na 'to, yan. So, anong nangyari, 'di ba? So, syempre, napag-usapan sila, napagchismisan kasi nga hindi kasi yun yung ine-expect ng mga tao, sa society natin, Hindi kasi yung usual na nakikita natin, Hindi yun yung karaniwan, 'di ba? Hindi yun yung nakaugalian ng mga tao when it comes to marriage, 'di ba? Yan. So anong nangyari? Anong ginawa ng mga magulang nitong dalawang babae? So inutusan sila, sinabihan sila na magpakalayo-layo doon sa kanilang community. So etong tatlo na to, yung magkapatid at yung asawa nga nila na lalaki, yan. So anong ginawa nila? Sila ay tumira sa bundok, para makaiwas sa chismis at sa kung ano ng mga masasakit na salita, patungkol sa kanila, So yun nga, norms are more on expectation and not the way people necessarily act, Another example, 'di ba? Halimbawa, yun, kapag tayo ay tatawid, and then may nakasabay tayo na matanda na may dala or may bitbit na mabigat, So anong gagawin nyo, Although wala naman nagsasabi sa iyo na ganito ang gawin mo, pero kasi may ine-expect ang society sa inyo. So anong gagawin nyo? Syempre, tutulungan nyo yung matanda, 'di ba? So ang gagawin nyo, syempre, although walang nagsabi sa inyo, pero automatic na 'yon, nagagawin nyo. So ang bubuhatin nyo yung bitbit ng matanda at sasamahan siya, tutulungan siya sa pagtawid, So that is norms, Yeah. So it is more on the things that is likely to happen. Yan. Now, so we have here classification of norms. So norms can be classified in many ways. So may iba't ibang reference na iba-iba yung pag-classify ng norms. So unahin natin to, norms are either formal or informal. So when we say formal norms, these are written down and involve strict rules for punishment. And ang best example nga nito, since formal norms nga siya, dito na pumasok yung law, So yung mga laws na meron tayo, So definitely since ito ay laws, batas, 'di ba? Yan. So may corresponding sanction or punishment siya kapag hindi mo siya nagawa, Next, pag sinabi naman nating informal norms, so these are understood but are not precisely recorded, So kumbaga mas mas magaan kasi kahit hindi mo masunod, wala namang sanction na ibibigay sa iyo. Nga lang sinira mo yung ine-expect sa iyo. Hindi mo ginawa kumbaga yung ine-expect sa iyo ng ating society o ng ibang members ng society. Example, 'di ba?
yung standard of proper dress, no? Standard of proper dress wherein syempre, yan halimbawa pag tayo ay mamamalengke, 'di ba? Hindi naman pwedeng mamamalengke tayo na ang suot-suot natin ay formal dress tayo, o di naman kaya naka swimsuit kayo, o di naman kaya naka formal dress, no? Yan. So hindi pa pwedeng ganun, no? Yan. So usual lang na ayun, karaniwan na ginagawa ng mga tao, 'di ba? At hindi naman kayo pwedeng mamalengke o lumabas ng bahay na hubot-hubad, 'di ba? So yun, that is informal norms, no? So ayan, ina-expect, 'di ba, ng society na dapat nating gawin, no? Yan, sa iba't ibang sitwasyon, no? So that is formal and informal norms, no? So first classification of norms, no? Now, norms are also categorized by their relative importance to society. And ayun nga, nakadepende sa kung gaano, no, ka tindi, no, ka importante, no, at kung gaano natin binavalue yung isang norms, no, yung isang ayun nga, yung nakaugalian natin. And this classification is distinguished from the intensity of feelings they arouse and the consequences that flow from violation of them, no, violation of them. So norms can be classified into three, no. So yung kanina dalawa, formal and informal. Dito naman, no, we have folkways, mores, and laws, no. Now, discuss natin ano ba yung folkways, no? So, folkways are norms which members of society have come to accept as the proper way of dealing with their everyday living and social interaction. So, itong folkways na to, it is more on the etiquette, no? The etiquette and yun nga, yung customs of the people that came out of ayun nga, repetition and routine, no? So paulit-ulit na ginagawa natin sa araw-araw na buhay natin, ito yung lagi nating ginagawa. That is folkways, no? So these norms reflect the organized and repetitive pattern of societal behavior, no? So ayun nga, sociologists use the word folkways instead of customs to underscore the idea that these are the accepted behavior of the folks, no? Kaya siya tinawag as folkways, no? Folks meaning members of the society, yung mga tao, no? So ito yung mga accepted behavior, no? Yan. And at the same time, ina-expect, no, sa bawat miyembro ng isang society. So a society has a variety of folkways which depend on their social historical experiences, diba? And it involves the way people eat, no? Kung paano manamit ang isang tao, kung paano makipag-communicate with other people, no? And myriad of other behavioral patterns, no? Halimbawa, no? Yan. Halimbawa ng folkways. Yan. So mula noon pa man, ito na yung ginagawa natin at ina-expect sa atin ng ibang tao na kabilang sa society na kinabibilangan din natin, no? Una, yan, we have ilan lang to, no, sa mga example. Yan. Kapag may nakikilala tayo, may namimit tayong mga bagong tao or mga kaibigan natin, syempre kailangan natin yan batiin, 'di ba? Kamustahin, ngitian, 'di ba? Yan, greeting someone new. Next, eat with silver. Yan, silverware, 'di ba? So, ayan, unless kakain kayo sa halimbawa sa mga resto na ayan, katulad ng Mang Inasal na kung saan pwedeng kumain ng nakakamay, 'di ba? Pero kapag sa ibang mga resto yan, syempre, kung kailangan gumamit ng mga utensil, yun ang gagawin nyo, no? At kung ano yung patakaran nila doon sa yan, sa mga resto na to, so yun yung gagawin natin, 'di ba? Dress appropriately, 'di ba? Alangan naman 'di ba? Magsisimba kayo tapos yung mga suot nyo is kita na yung mga tinatago-tago nyo, 'di ba? See-through yung mga damit nyo, no? So hindi naman pwedeng ganon, no? So sa kung anumang sitwasyon o kung ano man hinihingi, 'di ba? Kung ano yung dapat suotin, yun yung gagamitin natin, yun yung susundin natin, no? And ayan, waiting your turn in line. So let's say for example, ayun, merong pila, no? So syempre may nakita kayong pila, ayan, halimbawa sa terminal man yan o kung saan man yan, pag may nakapila, so you are expected to, yun nga,
pumila ka rin, 'di ba? Pero kung ikaw medyo makapal, 'di ba? So ang ginawa mo sumingit ka o di naman kaya mas nauna ka pa dun sa mga nakapila, syempre binali mo yung expectation sa iyo ng mga ng members ng society o ng ibang tao. Anyway, ayun nga no. So when we say folkways, yeah, so customs that are socially approved but do not have any moral significance attached to them, no? And ayun nga, regardless kung ito ay masunod mo o hindi, no? Wala namang sanction na ibibigay sa iyo, no? Wala namang mabigat na punishment na ibibigay sa iyo, 'di ba? Ano lang mangyayari? Syempre yun nga, yung expectation ng ibang tao ay sinira mo, no? 'Yun. No? So that is folkways. So folkways may be, sabi dito, impermanent, di ba? Yan, impermanent or transient. So pag sinabi natin impermanent or transient, ibig sabihin not long lasting, no? So hindi nagtatagal, no? Hindi daw nagtatagal. So new folkways arise and old ones may change or die naturally as members of society respond to problems, challenges and other stimuli as time goes by. And one common factor of a folkway change is technological innovation. Now, gamitin natin example itong pandemic na yan naranasan natin, no, na meron tayo ngayon. So, ayun. Ngayon, 'di ba? Siyempre, usual nating nakikita ay ayan, 'di ba? Kailangan lahat ng tao paglalabas naka-face mask, naka-face shield, 'di ba? Yan. Pero noon, 'di ba? Nung wala pang pandemic, normal pa yung panahon, 'di ba? Yung mga yan, normal pa ang lahat. Yan. So, syempre, lahat. Kita natin buong muka, di ba? Walang face shield, walang face mask, no? And then noon, di ba, pwede tayong makipagkamay, pwede nating yakapin kung sino yung mga kaibigan na makakasalubong natin, ma-meet natin, di ba? Pwede tayong magbeso-beso, di ba? Pero ngayon, since nga kasi may pandemic, nag-iba yung sitwasyon natin, so definitely, itong mga folkways na meron tayo ay nagbago, di ba? Hindi man ganun nawala, di ba? Pero, yun nga, nagbago, no? So, lahat nagbago. Ayan. So, given the continuous modernization, a significant number of folkways that people currently observe will surely change in the next 10 years or 15 years. And, ayun nga, since isa sa aspect nga ng culture is, ayun, unstable, yan, maaari itong mawala, no? Itong mga folkways na to, pero maaari rin naman itong bumalik, no? Yan, sana all bumabalik, di ba? Yan, anyway, ayun nga, no? Ayun, ano pa bang pwede natin example dito? Let's say for example, pag tayo ay sumasakay ng bus, no? Halimbawa na lang, no? Yan, tayo ay nakasakay sa bus and then punuan na, no? So kapag yan, meron tayong nakita na ayun, sumakay halimbawa, no, na matanda na naman, no? Yung nakasabay niyo kanina halimbawa, yung nakasabay niyo kaninang matanda na tumawid, yan, nakasabay niyo rin na sumakay ng bus, no? Ngayon, sa loob ng bus, wala nang maupuan. So yung matanda, tumayo na lang, no? Pero nakita nyo kasi na nahihirapan yung matanda. Syempre kawawa naman yung matanda, nakatayo, 'di ba? Tapos ang bigat pa ng bitbit, 'di ba? So bilang gentleman and ayan, baka meron tayong gentlewoman, yan. 'Di ba? So ang gagawin nyo, 'di ba? So kayo ay syempre ibibigay nyo yung upuan nyo para doon sa matatanda, doon sa matanda, 'di ba? Yan. So that is considered as folkway. No? So regardless kung may magsabi man sa inyo o wala, since ito yung ina-expect sa atin ng ibang ng members ng society, so gagawin natin siya. Kasi nga ito ay ating nakaugalian, 'di ba? Ito yung ating nakasanayan, 'di ba? Yan. So that is folkway. Yan. Now, next classification of norms, we have here mores. No? So the term mores from which mores was coined is a Latin word which means custom, no? And however, in sociological perspective, mores are the customs or folkways a society needs to adhere strictly. So, ibig sabihin, ito yung mga nakaugalian natin, mga nakasanayan natin, no? Na kailangan nating sundin, kailangan nating gawin, no? So, regardless kung may magsabi sa'yo o hindi, no? Ito ay kailangan nating sundin o gawin. Kasi kapag hindi nyo nagawa, hindi nyo nasunod, so meron kayong, ayan, matatanggap na, ayun nga, punishment, or, ayun nga, consequence or sanction. And, most of the time, itong mga sanctions na to ay negative, no? Yan. Now, theoretically, mores are valued folkways that involve moral or ethical values,
respecting authority, marriage, sex behavior patterns, religious rituals, and the likes. So, ibig sabihin, kaya nga natin to kailangan sundin, no? So, we must adhere strictly because it is based on moral and ethical values, no? So, it is associated with the society's assumption of right and wrong. So, ibig sabihin, kaya mo to ginagawa kasi ito yung tama, no? Tama sa paningin, no? O tama na dapat natin ginagawa, no? Sa society, no? Yan. Pero kapag ito hindi mo sinunod, so ibig sabihin hindi mo nagawa, no? Hindi mo nagawa kung ano yung dapat, no? So, an individual who violates the mores of his or her society is considered anti-social. No? Kasi nga, hindi mo ginawa kung ano yung tama and should expect a sanction in the form of punishment. So, imagine, merong punishment kapag hindi mo ito nagawa. No? So, that is mores. Pero kung yung folkways, no, regardless kung, whether if ito ay magawa mo o hindi, di ba, wala namang mabigat na ibibigay sa yung sanction, no? Now, for instance, Egyptians, Greeks, Hindus, and Scandinavians in the ancient times used to punish a person who was proven guilty or was even merely accused of adultery, no? So, kapag ikaw ay, nag-commit na itong tinatawag nating adultery, merong punishment na ibibigay sa'yo. Meron kang sanction na kaharapin, no? Now, ilan lang to, no, sa mga tawag dito, mga sanction or punishment kapag ikaw ay nakapag-commit, no, or hindi mo, or na-violate mo yung mga mores na meron, no. Ayan, so yung mga, mga male offenders, no, way back nung ancient, mga ancient Egyptian, no. So yung mga male offenders na nakagawa, no, maaring nangalunya o di naman kaya ng rape, 'di ba? So ang punishment na ginagawa sa kanila ay sila ay kinakapon, no? Pag sinabi nating kinakapon, now during these times, no, during those times, no, etong ancient Egyptian, no, ayun, ang ginagawa sa kanila ay kinakapon, pinuputol ang ari ng lalaki, no? Yan, kasama yung testes, yan. So, imagine, no? Yan, walang anesthesia yan. Talagang puputulin nila, no? Buong buo. Yan. Kinakapon, no? So, this is, again, example to, no? Ng mga punishment, no? Yan. And, ito ay may kinalaman definitely sa ating lesson, no? Baka mamaya may mga sensitive na mga magulang dyan na nakikinig, no? Yan. So, ito ay related sa lesson natin, no? And then, yung mga babae naman na, yun, nakakommit, no? Nagko-commit ng mga gantong gawain, 'di ba? Nangangalunya, 'yan. Ang ginagawa naman sa kanila ay 'yan, mga ancient Egyptian, no? Ay kinakat yung ilong, no? Pinuputol 'yan yung ilong. Kaya kapag may nakikita kayo, no, na image, no, na mga Egyptian, no? Yan, mga sculpture na yan na walang ilong, no? Ibig sabihin yung mga tao na yun ay nakapag-commit ng mga humarap, no? Nakagawa ng masamang bagay, no? Yan. And then talking about kapon, no? Ngayon, modern times, no? Meron naman talagang gantong procedure na kinakapon ang lalaki. Wherein etong part, no, etong tinatawag nating yung tube na yan, yung vasa deferentia, so kinakat yan, no, kinakat, yun yung kumbaga yung kinakapon, no, kinakat yan para kung halimbawa man nagkaroon ng sexual intercourse yung lalaki at babae, at para hindi nga mabuntis ang babae, so hindi lalabas, hindi mapupunta dito, no, yung kanyang sperm. Yan. So, walang mabubuong baby, no? Pero, so ito kasi, medyo mahirap to kasi, talagang dadaan sa, merong operation na gagawin. Pero ngayon kasi ang uso, no, mas ginagawa ngayon para hindi mabuntis, no, hindi makabuntis, yung babae ang undergo ng, magpapaligate, 'di ba? Kasi mas madali 'yon,
no? Kaysa dito sa, yan, may operation na talagang ikakapon, no? Mag-a-undergo ng operation para lamang hindi makabuntis ang lalaki, no? So that is, ayun nga, castration, no? Yan. Now, ito naman, no? Yan, sa ancient Greece, no? So ginagawa nila, ayan, merong execution, no? Execution was the form of punishment in Greece, no? So kapag ikaw ay nga napatunayan na nagawa mo nga itong mga maling bagay na ito, so anong gagawin sa iyo, no? Pwede kang ayan, itatali ka, no? Tatali yung kamay at paa mo, tapos yung tali nakatali rin syempre dun sa dito sa kabayo, no? And then itong kabayo ay patatakbuhin nila, no? And kung ano man mangyari sa iyo, no? And kung ano mang ayun nga worse na mangyari sa iyo, either ayun, maumpog ka man yan, mamatay ka man yan, di ba? Yun yung punishment mo. So, kailangan mong harapin yan, no? Yan. And then, eto naman, yan. So, ang gagawin naman sa'yo, lahat ng, ayan, dalawang kamay mo, dalawang paa mo, and then yung leeg mo, yan, mga nakatali at konektado sa iba't ibang mga kabayo. And then, etong mga kabayo na to, no, sabay-sabay na patatakbuhin, and mahati man, no, yung katawan mo, maghiwa-hiwalay man yan, since yan ay part ng punishment, so kailangan mo siyang, yan nga, i-take, no? Kailangan mong harapin, no? Yan, ito ay sa Greece, no? Yan. And then, ito naman, mga sa ancient India naman, ang ginagawa naman nila as form of punishment, yung tao ay paaapakan nila sa elephant. Yan. So, yun nga, ang goal dyan, syempre mamamatay ka dyan, di ba? Ang bigat niyan, no? Ang bigat niyan. So, durog ang boto mo, di ba? Ang katawan mo. Yan. So, kawawa, di ba? And guys, up until now, no, ginagawa pa rin to ng mga ibang mga grupo, no? Mga Asian group na meron sa India, no? Lalo na dun sa mga isolated na mga lugar, no? So, imagine, no? Hanggang ngayon, ginagawa pa rin siya, no? Kaya kahit papaano maswerte tayo, no, sa panahon na meron tayo ngayon kasi nga, 'di ba? Hindi natin na mararanasan etong mga gantong bagay, 'di ba? Gantong form of punishment, no? Pero yun nga, syempre ginagawa lang naman ito, no? Yung iba, itong mga punishment na to para mas maging maganda, magkaroon ng social order, magkaroon ng peace and social equilibrium ang society, no? Next, ito naman dinagdag ko na lang to. So we have here brazen bull, no? So ito itong bull na to ay made up of metal, and then may opening lang diyan na kung saan doon ipapasok yung violator, and then sa ilalim noon merong apoy, no? So syempre papatayin ka dun sa loob, di ba? Painitan ka, papasuin ka, and then kapag ikaw ay, habang humihiyaw ka dyan sa sobrang sakit, sa sobrang init, yan, lalabas yan dito sa bibig, no? Netong bull na to, no? So, maririnig syempre ng mga tao sa community. Then, ito naman, yan, so, ang gagawin naman dito ay papatayin yung donkey, tatanggalin yung laman loob. And then, yung violator ay, ayan, ilalagay sa loob, and then nakalitaw lang yung ulo, tapos yung katawan niya ay itatahi, no? Itatahi yung katawan ng donkey. And then may iwan nga lang na nakalitaw yung ulo. Now, since patay itong donkey na to ay itatapon sa kung saang mang lugar. Tapos kung siya ay mabulok o di naman kaya kainin ng iba pang mga hayop, no? Yan, sa gubat, no? O kung saan man, yan, syempre kasama kang kakainin doon, no? Pahihirapan ka rin, no? And then ito, fed to wild hogs, yan. Papahiran yung violator ng kung ano mang mga yan, mga bagay na mag-a-attract dito sa mga wild hogs na to. And then kapag ikaw ay naamoy, yan, syempre kakainin ka, no? And then cut off, yan, puputulin ang, yan, magkakaroon ng public castration, no? Puputulin ang ari, yan. And then tortured senator, ayan, papasuin. Itong metal na to, painitan, and then pag mainit na, itutusok sa'yo, di ba? Yan, syempre papasukin ka. Ito, nailed into barrels, papapasukin yung violator dyan, tatakpan, and then papakuan, no, ng mga matutulis na bagay. And then buried alive, so yan, ililibing ng buhay, no? Yan. So ilan lang yan, no, sa mga example, no, ng punishment. And ito nga, no, yan yung ginawa kay Jesus, yung crucifixion, no? Isa rin yan sa punishment
at that point in time, no, na ginawa, no. Ano pa? Ayan, public hanging. Ito ay nangyari, sobrang ano to, no, rampant during that time, the time ni sino ba? Si Adolf Hitler. Yan. So, yung mga Jews, no? Yan, since galit siya sa mga Jews, ayan. So, pag nalaman na ikaw ay isang Jews, yan. So, public hanging ang gagawin sa'yo. So, imagine, no? Napakaswerte natin, no? Na hindi natin naabutan etong henerasyon na ito, no? Yan. And then, ito, malala, stoning to death, no? Lalo na sa mga Islam, no? Mga Islamic countries. Yan. So, ang gagawin sa'yo ay, yan, kung ikaw ay nakagawa ng masama, so, regardless kung ikaw ay lalaki or babae, pwedeng gawin to sa'yo, no? Yan. So, eto, yan, pinapunta dun sa isang area, and then yung mga tao sa community, kukuha ng bato, and babatuhin ka, no? Yan. Kung mabuhay ka, maswerte ka. Pero kung hindi, okay lang, kasi yun yung punishment sa'yo. Naalala ko lang, no, merong kinuwento yung isang estudyante dito sa school na Muslim, no, galing siyang Marawi, and noon daw, nakita niya daw noon na meron daw kasing babae na nangalunya ata. Yan. And, ayun, hindi alam yun ng mga magulang niya, yun, nung nalaman na ginawa niya yun, nag-commit siya ng ganong bagay, so ang ginawa sa kanya, alam nyo, ang sabi is, binuhusan daw ng semento. And then, ayun nga, syempre, semento ba naman yun? Yan, hanggang sa namatay daw yung babae. Then yung iba nga daw sinusunog, binabato, yan. So, pero yun daw ay usual lang na nakikita noon sa kanila, sa lugar nila. No? Yan. So, that is, yan, stoning to death ang tawag dyan. Stoning to death. Yan. And then ito, garote. No? So, imagine, ito ang ginagawa sa mga Indio way back nung panahon, no, na ayan, Spanish colonization. So yung mga Indio, no, syempre mga Indio lang naman nag-undergo nito, no. Sa Indio lang naman, no, ginagawa itong mga to. Kapag nakakumit ka ng mga maling bagay na sa tingin ng mga Espanyol, so ayan, papatayin ka, no. Yan, so habang ito ay iniikot, may tumutusok sa batok mo diyan. And bukod doon, no, habang siya ay umiikot, ayan, no, humihigpit etong metal dito, no? O di naman kaya ay nga umiikot din, binabali yung leeg ng tao. So imagine kung gaano katindi, no? Kahirap yung mga napagdaanan ng mga sinaunang Filipino, no? Pilipino. And then ito, yan, syempre kukuryentehin, no? Yan. Then ito ilan lang to sa mga nakita ko pa, no? Ayan. So tingnan niyo na lang, no? Yan, kapag binigay ko sa inyo yung presentation. Yan. So, hanged upside down. Yan. So, ito yung hulog sa bangin na maraming ahas. And then, ito, chachap-chapin, puputulin. No? Yung parte ng katawan. Yan. Susunugin. Ito, padadaanan sa gear. Siyempre, chap-chap yung mga tao na yan. Diba? And then, hugutin yung mata. No? Ito, river of semen, mga female offender, no, na nangalunya, ang gagawin sa kanila ay, ayun, yung simile ng lalaki with iba't ibang mga liquid substance, no, na nanggaling sa mga nabubulok na bagay, yan, ipapainom sa'yo, no. And then ito, papakain ka sa uwak, yan, fried human, yan, pinakuluan, yan. And then ito, ihagi sa bangin na babagsakan mo puno ng yan, mga nakakatusok na matutulis na bagay. Yan. Food for worms. Yan, sa mga bees for example, no? Now, in modern setting, perhaps what best illustrate more is the concept of incest, no? Ito yung kinukonsider natin, no, na ayan, more, no? Yung konsepto ng incest, no? Yan. So, it is defined as sexual intercourse or relationship between blood-related people, forbidden by the law to marry, no? So, most, if not all societies are, at present, no, considered incest as taboo, no? Mamaya, malalaman nyo, ano ba yung taboo, no? Now, different countries across the globe even penalize in situ relationship by imprisonment, no? Kapag ikaw ay nag-commit nitong incest, so maaari kang ikulong depending upon the case and the country where it happens, 'di ba? Ayun nga, no.
naalala ko lang sa MMK, no, napanood ko to yung story about dito eh. Yung nakakalungkot lang. Syempre, hindi naman nila gusto na mangyari yun, pero wala eh. Ganun ang ano eh. Ganun ang nangyari sa buhay, no. Na kung saan ayun nga, yung babae nagtatrabaho siya sa bar. Ngayon, nakilala niya itong lalaki na to, medyo may edad na ayan, naging mabait sa kanya and eventually ayun niligawan siya, no? Niligawan siya. And ayun, naging ayun nga, magjowa sila, no? Now, magpapakasal na dapat sila and then syempre ayun nga, since itong lalaki na to is kumbaga mabait dun sa babae, kumbaga iniahon niya at inalis niya doon sa trabaho na meron siya noon, no? Yan, yung pagtatrabaho nga sa bar. Ngayon, yun nga, ready na sila for, ayun nga, mag-settle down, no? And then, one time, mamamalengke sila noon, now, kinuha nung babae yung kanyang wallet. And then, may nahulog na picture. Ngayon, dampot nung babae yung picture, and then nakita nung lalaki. Ngayon, tinanong ni lalaki, sino yan? Yung babae na nasa picture. Sinabi nung babae na siya ay ito yung aking magulang, ito yung aking nanay. Ngayon, nagulat yung lalaki, no? Bakit siya nagulat? Kasi yung babae pala na kumbaga girlfriend niya ngayon, no, ay anak niya mismo, no? And yung babae doon sa picture, no, ay nanay, no? Asawa niya noon, no? And ibig sabihin, yun nga, etong babae na to na ngayon as partner niya ay yung nawawala niyang anak, no? So imagine, 'di ba? Imagine. Yun, halos magpakasal na silang dalawa tapos malaman-laman nila, no, na sila pala ay mag-ama. Nakakalungkot lang, no? Pero ayun nga, so ayun nga, talking about that relationship that is considered as incest, no? Now, however, mores are not fixed. Like folkways, they are subjected to change, though more slowly through time, no? So, gaya rin ng folkways, so maaari itong mga mores na to, pwede rin magbago, no? Depende, no? Depende sa sitwasyon. Nga lang, mas mabagal, mas matagal, no? Ayan. So, customs that have great moral significance, no? Ayan, yun yung mores, no? Great moral significance. Ayun nga, ilan pa sa mga example, we have pedophilia, wherein yung mga thunders, no, hindi naman yung mga matatanda, ayan, nagkakaroon ng sexual desire, sexual intercourse with mas gusto nila yung mga bata, no? That is pedophilia. And then we have rape, no? Yan, so yung rape, yan, and incest nga. So those are considered as more. So these are all considered morally wrongs that endangers the well-being and stability of society, no? Now, balikan natin yung sinasabi ko kaninang tabus, no? Or tabu. So, hindi ito tabo, no? Ginagamit yung pandigo, no? Pag sinabi nating tabu, these are very strong negative norm, no? Negative norm. So, kinukonsidered as, yun nga, nakaugalian na sobrang sa tingin ng society ay maling-mali, no? Now, strict prohibition of behavior to society holds firmly and violating it results in extreme disgust or expulsion from the group or society. Now, example, cannibalism, di ba? Saan kayo makakita tao kumakain mismo ng tao, 'di ba? And that is considered as taboo, strong negative norm, no? And then incest, yun nga. So that is also considered as taboo, no? So ibig sabihin kapag ito ay nga na ginawa mo, no, ng isang tao o ng grupo ng tao nag-commit ng mga gantong bagay, so that is considered as taboo, no? And etong mga taboo na to ay yan, yung iba ay naging law, no? Taboos usually change into laws, no? Yan, so prohibition of an act based on its oddity, no? Ibig sabihin sobrang kakaiba, no? Sobrang nalalayo sa kung ano yung nakasanayan, nakaugalian. And ayun, non-compliance or threat to society. So example, you can marry family members, no? And then rape, incest, and pedophilia are all punishable by law, no? Yan. And last, we have here laws, no? So laws, so these are formalized mores that are legislated, approved, and implemented in a society, no? So these are what we call laws, no? Now laws are necessary amid increasing social change and incessant
migration. And this is a mechanism of regulation in a society with diverse behavior, beliefs, and folkways. Now, ayan, pansinin nyo, sa Pilipinas, diba, since we are made up of, yun nga, sobrang daming island, diba? Yan, and definitely, ayan, maraming, diba, yan, bukod sa napakaraming language dito sa Pilipinas, definitely, napakarami rin nating mga kultura, napakaraming society na meron tayo dito sa Pilipinas, no? Very diverse ang Pilipinas. And since diverse, no, diverse, unique, and yun, distinct etong mga societies na ito, no? So, syempre, nabuo etong mga laws na ito, etong mga batas na to. And ano bang purpose, syempre, na itong mga batas na to? Syempre, para magkaroon ng peace, magkaroon ng social equilibrium, and social order, no? Now, in an engineered state such as Singapore, no, now most of its laws are deliberately crafted to produce a highly organized society, no? And in fact, this strict implementation of laws has been one of the primary engine of its success. So pansinin niyo kung gaano ka successful ang bansang Singapore kasi nga strictly implemented ang kanilang mga batas, no? And ayun, merong peace, merong social equilibrium and order sa kanilang bansa. Whereas in an organic country like Philippines, a significant number of laws evolved from folkways to mores, no? So yung most of our laws are based on our norms, no? Yung folkways or yun nga, yung mga mores na meron tayo kinukonsider ng ating society, no? Yan. So, yan, societies impose laws regularly to counter all forms of threat and to establish stability and yun nga, order, no? Yan. Para ayun nga, syempre magkaroon ng peace, 'di ba? Peaceful ang ating society. Yan, kaya ginawa syempre itong mga laws na to. Now, the enactment of laws relevant to the lives of the people is not enough. Now, the proper implementation is as good as creating mechanisms so that people will follow them, no? Yun. So, pansinin niyo yung pagkakaiba ng Pilipinas at ng yan, 'di ba? Ng Singapore, no? So, dito, yan. So, most of, yung mga laws na meron ang Pilipinas at ang Singapore, halos magkakapareho lang, no? Nga lang, saan lang nagkakaiba? Sa implementation. At the same time, syempre, dun sa, yan, kung, syempre, nasusunod nga ba ng mga tao, no? Now, dito, ayan, sa Pilipinas at sa, sa Singapore, ayan, halimbawa, bawal dumura, bawal umihi, no? Yan. Pero, ayan, dito sa Pilipinas, basta walang nakatingin, pwede mong gawin, di ba? Yan. So that is, ayan, yung pinagkaiba, no? Yung pinagkaiba ng Pilipinas at Singapore, no? Yan, bawal umihi, no? Pero amuyin mo, no? Mapapansin mo ang panghi kasi nga, yan, di ba? Ganun katindi ang mga Pilipino, no? Bawal magtapon ng no? Hindi na nabasa ng buo ang basura kasi gatambak na ang basura, no? So ganun katindi ang mga Pilipino. Pero sa Singapore, no? Sa Singapore, no, may nakatingin man o wala, sinusunod at ginagawa nila 'yon. Kasi, no, bukod sa syempre, alam ng mga tao doon na 'yan, mas maganda yung society kapag ganun, no, kapag nasusunod itong mga bagay na 'to, no? And 'yun para sa kanila rin naman kasi ito, no? Bukod doon ay matindi, no? Matindi ang consequence, no? Yung sanction na maaring ibigay sa kanila kapag ito ay kanilang ginawa, no? So imagine magtapong ka lang ng liit na basura diyan, no? Yan, pwede ka nang ikulong, no? Ikulong ng 1, 2 o higit pang taon. At the same time magbayad ka ng malaking halaga, no? So ganun katindi, no? Ganun katindi sa Singapore. Eh dito sa atin kasi sa Pilipinas, basta wala nakatingin, pwede 'yan, 'di ba? 'Yun ang ganun ka-toxic ang mga Filipino, no? Syempre kasama ko doon, no? Pero syempre hangga't kaya nating gawin, iwasan, 'di ba? Iiwasan na natin 'yan, no? Yan. Now, so what does this mean for us, no? Eh ano ngayon, sir, 'di ba? Ba't natin 'to dinidiscuss? Ba't natin 'to pinag-uusapan, no? Now, there are 2 things you will do with this, no? Una is to internalize, 'di ba? So you have to accept, no? So it is the acceptance of social norms that are required for functioning in a given society. So syempre pag ina-accept natin yung isang bagay, syempre kasabay nun, kailangan nating intindihin, no? Kailangan nating malaman ano bang purpose, bakit natin ito ginagawa, bakit ito, no? Pinipreserve, bakit ito mas pinagpapatibay, at bakit ito mas
ayun nga, pinapakalat, no, dinidisseminate, no, with the other members of the society. So we need to understand, we need to, ayun nga, to know, no, the purpose, no, bakit ba to ginagawa, no, ano ba yung values na meron dito, no, yan. And ano ba yung essence? Ba't natin siya ginagawa, no? Yan. So we have to internalize, no? And of course, we have to socialize, no? So norms and values are taught to children to be passed on, no? So in order para nga ma-preserve, ma-strengthen, no? And ayun nga, ipasa, 'di ba? Ma-transfer natin with the next generation. So we must socialize, 'di ba? Yan, and through socialization, ayun nga, mas na ipapasa natin, napipreserve, no, naiingatan, napangangalagaan, no, etong mga nakaugalian, etong mga tradisyon, o etong kultura na meron tayo, no. And again, no, kaya natin siya ginagawa, kaya siya nakasanayan, no, it is for, yun nga, stability, social order, and ayun, equilibrium na meron dapat ang isang society, no. Yan. So again, no, sum up lang natin, we have norms, and it can be classified, yun nga, depende, no, sa severity na meron etong mga nakaugalian na meron tayo, no. So we have folkway, mores, taboo, and law, no. Yan. So that's it for this video, no. So yung next part netong lesson natin ay mamaya i-upload ko, no, or gagawan ko muna ng video, no. So thank you for listening, and yan, bye guys.